Hindi ko kailangan ng anak mula sa isang babaeng mukhang pera. Ang sigaw na yon ay sumabay sa dagundong ng kulog. Isang makapal na sobre ang humampas sa dibdib ni Camille bago kumalat ang nilalaman nito sa basang semento. Lumipad ang mga perang papel, tinangay ng hangin, nilusaw ng malakas na ulan. Kitang-kita ko ang panginginig ng kanyang mga balikat. Nakayuko siya, basang-basa ang manipis na bestida, habang ang tubig ulan ay humahalo sa mga luhang walang tigil sa pagdaloy sa kanyang pisngi. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong bawiin ang mga salitang binitiwan ko. Pero ang galit, ang pesteng galit at hinala na nilason ng mga bulong sa paligid ko ay mas matimbang. Theo, maniwala ka. Garalgal ang boses niya. Halos hindi ko na marinig sa lakas ng buhos ng ulan. Hindi ko ginalaw ang pera ng kumpanya at itong dinadala ko. Sa atin ito. Tinalikuran ko siya. Ang puso ko ay parang binibiyak, pero ang isip ko ay puno ng lason. Umalis ka na, Camille. Bago pa ako tumawag ng guard, dalhin mo ang anak mo at ang mga kasinungalingan mo palayo sa buhay ko. Narinig ko ang kanyang hikbi, isang tunog na dudurog sa akin gabi-gabi sa loob ng susunod na 10 taon. Napabalikwas ako ng bangon, hababol ko ang aking hininga. Pawis na pawis ako kahit na nasagad sa lamig ang aircon ng aking penthouse. Muli na naman, ang panaginip na yon, ang alaalang iyon. Napahawak ako sa aking mukha. 10 taon na ang lumipas, pero ang lamig ng gabing iyon ay nanunuot pa rin sa mga buto ko. Tumayo ako at naglakad papunta sa floor-to-ceiling na bintana. Sa labas, kumikislap ang city lights ng Makati. Nasa tuktok na ako. Ako na ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Nabili ko na ang lahat ng gusto ko. Ang penthouse na ito, ang mga sasakyan, ang respeto ng mga taong dating humahamak sa akin. Pero bakit ganito katahimik? Bakit ang bawat sulok ng bahay na ito ay parang sumisigaw ng kalungkutan? Tumunog ang cellphone ko sa ibabaw ng bedside table. Stella calling. Tinitigan ko lang ito hanggang sa mamatay ang ilaw ng screen. Wala akong ganang makipag-usap. Wala akong ganang makinig sa mga plano niya tungkol sa kasal na parang business merger lang ang katumbas. Kailangan ko ng hangin. Nagbihis ako ng simpleng damit. Walang suit, walang mamahaling relo. Isang simpleng jacket lang para labanan ang lamig ng gabi. Nagmaneho ako nang walang direksyon hanggang sa mapadpad ako sa isang parke malapit sa lumang simbahan. Madilim na at halos wala ng tao. Umupo ako sa isang bench sa ilalim ng poste ng ilaw. Sa katahimikan, may narinig akong musika. Isang malungkot, ngunit napakagandang tunog ng biolin. Hinanap ng mga mata ko ang pinanggagalingan nito. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang gazebo, may isang batang babae. Siguro ay nasa 9 o 10 taong gulang. Nakapikit siya habang pinadadausdos ang bow sa kwerdas ng biolin. Ang bawat nota ay tumatagos sa dibdib ko. Pamilyar ang tugtog. Ito ang paboritong piyesa ng namayapa kong ina. Parang may kung anong puwersa ang humila sa akin para lumapit. Dahan-dahan. Ayaw ko siyang gulatin. Biglang umihip ang malakas na hangin. Nilipad ang mga piyesa ng musika na nakapatong sa music stand sa harap niya. Ay, ang mga notes ko! Sigaw ng bata. Mabilis akong kumilos. Hinabol ko ang mga papel na tinatangay ng hangin bago pa man ito mahulog sa fountain. Pinulot ko ang huling piraso. Natigilan ako nang makita ko ang nakasulat sa gilid ng papel sa maayos na handwriting. Property of Cassandra Elise. Elise, ang pangalan ng nanay ko. Thank you po, sir. Hinihingal na lumapit sa akin ang bata. Inabot ko sa kanya ang mga papel. Sa unang pagkakataon, nagtama ang aming mga mata. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang mga matang iyon, madilim, malalim, at may kakaibang kinang. Parang nakatingin ako sa salamin. Parang nakatingin ako sa sarili ko nung bata pa ako. Pero may halong lambot ang kanyang mukha na pamilyar din sa akin. Sobrang pamilyar.
Mahusay ka tumugtog, sabi ko, at nagulat ako sa garalgal ng sarili kong boses. Sino ang nagturo sa'yo? Ngumiti siya. Isang ngiting umaabot sa kanyang mga mata. Ang mami ko po. Sabi niya, music daw ang pinakamagandang paraan para magsalita kapag masakit ang puso. Nanikip ang dibdib ko. Cassandra! Isang boses ng babae ang tumawag mula sa kabilang dulo ng parke. Boses na puno ng pag-aalala. Nandyan na po si Mommy, sabi ng bata. Salamat po ulit, sir. Tumakbo siya palayo sa akin. Bit-bit ang kanyang biolin at mga papel. Sinundan ko siya ng tingin. Nakita kong tumakbo siya papunta sa isang babaeng kakarating lang. May dalang mga supot ng groceries at payong. Niyakap ng babae ang bata ng mahigpit. Tila sinisita kung bakit ito lumayo. Pagkatapos ay inayos ng babae ang buhok ko ng bata at tumingin sa direksyon ko. Huminto ang mundo ko. Nawala ang ingay ng paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mabilis na tibok ng puso ko na parang sasabog sa loob ng dibdib ko. Kahit medyo malayo, kahit 10 taon na ang lumipas, kahit medyo pumayat siya at may bakas ng pagod sa muka, hinding-hindi ako pwedeng magkamali. Yung mga matang puno ng luha noong gabing iyon, yung babaeng tinaboy ko sa ulan. Camille. Nabitawan ko ang hawak kong payong. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay parang pagsabog sa tenga ko. Pero hindi ako makagalaw. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Parang biglang nawala ang lahat ng hangin sa paligid. Si Theo. Nakatayo siya sa ilalim ng poste ng ilaw. Ilang metro lang ang layo sa akin. Iba na siya. Hindi na siya ang lalaking nakasuot ng gusot na t-shirt na mahilig tumugtog ng gitara para sa akin. Ang lalaking nasa harap ko ngayon ay balot ng kapangyarihan. Mamahalin ang jacket, matikas ang tayo, at ang titig niya ay parang tumatagos sa kaluluwa ko. Nakita ko ang pagkabigla sa mga mata niya, ang pagbuka ng bibig niya para bigkasin ang pangalan ko. Hindi maaari. Mami, okay ka lang po? Ang boses ni Cassandra ang humila sa akin pabalik sa realidad. Naramdaman ko ang maliit na kamay niya na humawak sa braso ko. Doon ko lang napagtanto na nanginginig ang buong katawan ko. Ang takot na pilit ko nang ibinaon sa loob ng 10 taon ay biglang bumulusok pabalik. Mas matindi, mas nakakasakal. Mabilis kong pinulot ang payong at hinigpitan ang hawak sa kamay ng anak ko. Tara na, Cassandra. Uwi na tayo. Ngayon na. Madiin ang boses ko. Halos kaladkarin ko na siya palayo. Pero ma, yung lalaki po, tinulungan niya ako sa, huwag kang lilingon. Napataas ang boses ko. Nakita ko ang gulat at takot sa mukha ng anak ko, pero wala na akong pakialam. Ang mahalaga lang ngayon ay mailayo ko siya. Mailayo ko siya sa lalaking yon. Pumara ako ng unang taxi na dumaan. Halos itulak ko si Cassandra papasok bago ako sumunod at isinara ng malakas ang pinto. Sa Quiapo po, Manong. Pakibilis. Utos ko sa driver habang hindi mapakali ang mga mata ko sa rearview mirror. Nakita ko siyang humakbang palapit pero huli na. Umandar na ang sasakyan. Lumalayo na kami. Pero ang kabog ng dibdib ko ay hindi humuhupa. Napahawak ako sa dibdib ko. Habol ang hininga. Bakit ngayon pa? Bakit dito pa? 10 taon. 10 taon kong itinayo ang isang tahimik na buhay mula sa mga durog na piraso na iniwan niya. Wala kaming yaman. Maliit lang ang apartment namin. Simple lang ang buhay. Pero masaya kami ni Cassandra. Tahimik. At sa isang iglap, nandito na naman siya para guluhin ang lahat. Mommy, tumingin ako kay Cassandra. Yakap-yakap niya ang kanyang violin case, nakatingin sa akin ng may pag-aalala. Kamukhang-kamukha niya si Theo. Ang hugis ng mukha, ang tangos ng ilong, at ang mga mata. Diyos ko, ang mga mata nila ay iisang-iisa. Paano ko ito maitatago? Paano ko siya mapoprotektahan kung nasa paligid lang si Theo?
Hinawakan ko ang pisngi niya. Sorry na anak. Bulong ko. Pilit na pinatatahan ang sarili ko. Pagod lang si Mami. Nabigla lang ako. Galit ka po ba sa akin? Inosenteng tanong niya. Umiling ako nang mabilis at hinalikan ang kanyang noo. Hindi, Cassandra. Hinding-hindi ako magagalit sa'yo. Huminga ako ng malalim at tinitigan siya sa mata. Kailangan niyang maintindihan ito. Makinig ka, Cassie. Delikado ang panahon ngayon. Maraming masasamang tao na nagpapanggap na mabait. Kaya mula ngayon, bawal kang makipag-usap sa mga strangers, ha? Lalo na sa mga lalaking naka-Amerikana o mukhang mayaman. Pangako mo yan kay Mami. Tumango siya, bagaman bakas pa rin ang pagtataka sa kanyang mukha. Opo, Mami. Promise. Niyakap ko siya ng mahigpit. Amoy araw siya at baby powder. Ang amoy na naging sandalan ko sa loob ng 10 taon. Hindi ko hahayaang agawin siya ng sinuman, lalo na ng lalaking walang ginawa, kundi saktan ako. Kinabukasan, sa flower shop, mabigat ang talukap ng mga mata ko. Ilang oras lang ang tulog ko kagabi. Paulit-ulit sa panaginip ko ang boses ni Theo. Ang tunog ng ulan. Ang sakit ng pagtataboy niya. Tik. Natusok ng tinik ng rosas ang daliri ko. Napasinghap ako sa hapdi. Isang butil ng dugo ang lumabas mula sa aking hintuturo. Ma'am Camille, okay lang po kayo? Tanong ng assistant kong si Jen habang nag-aayos ng mga ribbons. Oo, okay lang ako. Sagot ko sabay punas ng dugo sa apron ko. Medyo masakit lang ang ulo ko. Tumingin ako sa sulok ng shop kung saan nakaupo si Cassandra. Gumagawa siya ng homework habang hinihintay ang oras ng klase niya mamayang hapon. Ayaw ko siyang papasukin sana ngayon. Gusto ko siyang ikulong sa bahay. Pero alam kong magtataka siya. Kailangan kong kumilos ng normal. Walang nakakaalam kung nasaan kami. Malaki ang Maynila. Hindi naman siguro kami agad mahahanap ni Theo base lang sa isang sandaling pagkikita sa parke, hindi ba? Sana tama ako. Pero ang kaba sa dibdib ko ay parang tambol na hindi tumitigil. Bawat tunog ng door chimes ay nagpapatalon sa akin. Bawat anino na dumadaan sa glass window ay tinitignan ko ng may takot. Tanghali na nang medyo kumalma ako. Wala naman sigurong mangyayari. Praning lang ako. Mami, gutom na po ako. Sabi ni Cassandra. Hinihimas ang tiyan niya. Napangiti ako ng mapait. Sige anak, bibili lang si Mami ng lunch sa kanto. Dito ka lang ha. Huwag kang lalabas. Jen, bantayan mo si Cassie. Yes po ma'am, sagot ni Jen. Tinanggal ko ang apron ko at kinuha ang wallet. Pagtalikod ko para buksan ang pinto, bigla itong bumukas mula sa labas. Ang chimes sa itaas ng pinto ay tumunog ng malakas. Ting-ting. Isang matangkad na anino ang humarang sa liwanag ng araw na pumapasok sa shop. Naamoy ko agad ito. Ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango. Kahoy, tabako at yaman. Nanigas ang buong katawan ko. Dahan-dahan akong nag-angat ng tingin. Nakatayo siya doon. Si Theo. Wala nang gulat sa mukha niya ngayon. Ang tanging naroon ay ang lamig at determinasyon na kilalang kilala ko. Hawak niya ang isang brown envelope. Sa likod niya, nakaparada ang isang itim na luxury car na halos sakupin ang buong kalsada. Naramdaman ko ang paghinto ng paghinga ni Jen at ang pagtayo ni Cassandra mula sa kanyang inuupuan. Mami? Tawag ni Cassandra. Siya po yung lalaki sa park kagabi. Hindi ako makasagot. Para akong binuhusan ng semento. Humakbang si Theo papasok. Isang hakbang lang, pero parang sinakop na niya ang buong mundo ko. Tumingin siya kay Cassandra, tapos ay ibinalik ang matatalim niyang mata sa akin. Ang bawat salita niya ay parang yelo na tumutusok sa dibdib ko. Kailangan nating mag-usap, Camille. Tinaas niya ang envelope na hawak niya. Tungkol sa bata. Ang katahimikan sa loob ng flower shop ay mas nakabibingi pa kaysa sa ingay ng trapiko sa labas.
Ramdam ko ang bigat ng tingin ng mga customers, ang mga bulong-bulungan, ang matatalim na tingin ng assistant ni Camille. Pero ang nakikita ko lang ay siya. Si Camille, na nakatayo sa harap ng batang babae na para bang isang leon na nagpoprotekta sa kanyang kuting. Nakita ko ang takot sa mga mata niya, pero mas nangingibabaw ang tapang. Ang tapang na hindi ko nakita sa kanya 10 taon na ang nakakaraan noong umiiyak lang siya sa ulan. "Lumabas ka na, Theo," madiin niyang sabi. "Wala tayong dapat pag-usapan." Humakbang ako palapit. Agad na umatras ang bata, kumakapit sa laylayan ng damit ni Camille. Tinitigan ko ang bata. Cassandra, ang hugis ng kanyang mukha, ang paraan ng pagkunot ng kanyang noo, parang nakatingin ako sa old photo albums ko. Hindi nagsisinungaling ang instinct ko at hindi nagsisinungaling ang report ng private investigator na hawak ko. "Wala tayong dapat pag-usapan." Inulit ko ang sinabi niya. Pilit na pinatatag ang boses ko kahit na gusto nang kumawala ng puso ko sa kaba. 10 taon, Camille. 10 taon mong itinago sa akin na hindi ko matuloy ay ang sasabihin ko. Tumingin ako sa bata. Anak ko ba siya? Diretsahan kong tanong. Walang paligoy-ligoy. Namutla si Camille. "Anak ko siya," sagot niya ng matigas. "Akin lang." Napatawa ako ng mapakla. "Huwag mo akong lokohin. Alam ko ang timeline. Alam ko kung kailan tayo naghiwalay. Alam ko kung kailan siya pinanganak." Inilapag ko ang envelope sa ibabaw ng counter. "Gusto ko ng DNA test. Ngayon din?" "At kung ayaw ko?" Hamon niya. Huminga ako ng malalim. Ayokong gawin ito. Ayokong maging kontrabida sa harap ng bata. Pero kailangan ko ng katotohanan. Mayaman ako, Camille. Marami akong abogado. Pwede tayong mag-usapan dito ng maayos o pwede kitang kaladkarin sa korte para makuha ang gusto ko. Choice mo. Nakita ko ang panginginig ng mga kamay niya na nakakuyom sa gilid ng kanyang hita. Tumahimik ang paligid. Dahan-dahan siyang yumuko at bumulong sa bata. "Cassie, sumama ka muna kay Ate Jen sa likod, okay? May pag-uusapan lang kami." Nang makaalis ang bata, hinarap ako ni Camille. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. "Sige," sabi niya. Ang boses niya ay parang yelo. "Magpa-DNA test tayo. Patutunayan ko sa iyo na wala kang karapatan sa kanya." Lumapit siya sa akin. Sobrang lapit na naaamoy ko ang pamilyar niyang scent ng vanilla at rosas. "Pero ito ang tatandaan mo, Theo. Kapag lumabas ang resulta at napatunayan mong ama ka nga, huwag na huwag mong iisipin na pwede mo siyang kunin sa akin. Dahil papatayin muna kita bago mangyari yon." Ang amoy ng ospital ay laging nagpapaalala sa akin ng kamatayan. Pero ngayon, tungkol ito sa buhay. Nakaupo ako sa waiting area ng private clinic. Sa loob ng extraction room, rinig ko ang iyak ni Cassandra. "Masakit po. Ayoko na." Bawat hikbi niya ay parang karayom na tumutusok sa dibdib ko. Gusto kong pumasok. Gusto kong sabihin sa nurse na dahan-dahan lang. Gusto kong hawakan ang kamay ng bata at sabihin, "Tahan na. Nandito si Papa." Pero nanatili akong nakaupo. Nanatili akong nakapako sa kinauupuan ko. Ano bang karapatan ko? Ako ang dahilan kung bakit siya tinutusukan ng karayom ngayon. Ako ang dahilan ng takot niya. Lumabas si Camille kasama si Cassandra. Namumula ang mga mata ng bata. May bulak at tape sa braso. Hindi man lang ako tinapunan ng tingin ni Camille. Umupo sila sa pinakamalayong upuan. Pinanood ko sila. Nakita ko kung paano punasan ni Camille ang luha ng bata. Kung paano siya magpatawa para lang mapangiti ulit si Cassandra. Kung paano niya inilabas ang isang maliit na biskit mula sa bag niya. Simpleng biskit lang, pero parang ginto kung tanggapin ng bata. Napatingin ako sa mamahaling relo ko. Rolex, kaya kong bilhin ang buong pabrika ng biskit na yon, pero hindi ko kayang patahanin ang sarili kong anak. Ilang oras ang lumipas. Mabilis ang proseso dahil binayaran ko ng triple ang laboratory para sa express result.
Lumabas ang doktor na may hawak na puting envelope. Mr. Montecillo, Miss Salvador. Tumayo kaming dalawa. Iniabot ng doktor sa akin ang resulta. Nanginginig ang kamay ko habang tinatanggap ito. Parang bumigat ang hangin sa paligid. Binuksan ko ang selyo. Hinugot ko ang papel. Hindi ko na binasa ang mga technical terms. Dumiretso ang mata ko sa dulo ng pahina. Probability of paternity, 91.998%. Napaupo ako sa semento. Nanghina ang mga tuhod ko. Bumagsak ang papel sa sahig. Totoo. Diyos ko, totoo. Bumalik sa isip ko ang gabing iyon. 10 taon na ang nakakaraan. Ang ulan, ang pera na hinagis ko sa mukha niya. Ang masasakit na salitang binitiwan ko. Hindi ko kailangan ng anak mula sa isang babaeng mukhang pera. Ang tanga ko, ang gago ko. Nagkaroon ako ng anak, isang magandang batang babae, at hinayaan ko silang magdusa ng 10 taon dahil lang sa pride ko. Dahil lang naniwala ako sa mga maling hinala. Naramdaman ko ang pag-init ng sulok ng mga mata ko. Tumingala ako kay Camille. Nakatayo siya doon. Hawak ang kamay ni Cassandra. Walang gulat sa mukha niya. Alam naman niya ang totoo mula sa simula. Ako lang ang bulag. Dahan-dahan akong gumapang palapit sa kanya. Wala na akong pakialam kung may makakita. Wala na akong pakialam sa imahe ko bilang CEO. Lumuhod ako sa paanan niya. Yumuko ako hanggang sa dumikit ang noo ko sa malamig na tiles ng ospital. Camille, garalgal ang boses ko. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ko. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, please. Inabot ko ang laylayan ng damit niya. Mababawi ko pa ba? Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang lahat. Hayaan mo lang akong bumawi sa inyo. Naghintay ako ng sampal. Naghintay ako ng sigaw. Pero narinig ko lang ang paghakbang niya paatras, dahilan para mabitawan ko ang damit niya. Nag-angat ako ng tingin. Ang mukha ni Camille ay walang emosyon. Mas malamig pa sa yelo. Mas matigas pa sa bato. Tinitigan niya ako na parang isang estranghero. Tumayo ka dyan, Theo. Mahina niyang sabi. Pero durog na durog ako sa lamig ng tono niya. Huwag kang umasa na may mababago ang pagluhod mo o ang pera mo. Hinawakan niya ng mahigpit si Cassandra at tinalikuran ako. Dahil para sa akin, namatay ka na noong gabing tinaboy mo kami sa ulan. Akala ko, ang DNA test na ang katapusan ng bangungot. Akala ko, pagkatapos kong ipamukha sa kanya na hindi siya kailangan sa buhay namin, titigil na siya. Pero nagkamali ako dahil para kay Theo Montecillo, ang bawat problema ay may katapat na presyo. At ang tingin niya sa amin ng anak ko ay problema na kailangan niyang ayusin. Ma'am Camille, Ma'am, lumabas po kayo dali. Nagmamadaling pumasok si Jen sa loob ng shop. Halos mabitawan niya ang hawak na vase. Kumunot ang noo ko habang inaayos ang huling tangkay ng sunflower sa isang buke. Bakit, Jen? May sunog ba? Hindi po sunog. May truck. Lumabas ako ng shop. Halos malaglag ang panga ko. Isang malaking delivery truck ang nakaharang sa tapat ng pinto namin. May tatak ito ng isang sikat at mamahaling department store. Bumaba ang 3 lalaking nakauniforme. Bitbit ang sunod-sunod na malalaking kahon. Kayo po ba si Miss Camille Salvador? Tanong ng isa. Delivery po para kay Miss Cassandra Elise Montecillo. Montecillo. Ginamit niya ang apelyido niya. Parang kumulo ang dugo ko sa narinig. Anong laman yan? Tanong ko, kahit na nanginginig na ang boses ko sa galit. Latest model po ng computer set, isang grand piano, 3 box ng branded na damit at binasa ng lalaki ang clipboard, isang customized na dollhouse. Nagsilabasan ang mga kapitbahay, nagbubulungan. Nakita ko si Cassandra na lumabas mula sa likod ng shop. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang bundok ng mga regalo. Wow! Para sa akin po yan? Tanong niya, akmang hahawakan ng isang kahon na may makulay na ribbon. Huwag mong hahawakan yan, Cassandra. Napatalon ng anak ko sa gulat dahil sa sigaw ko.
Agad siyang umatras. Takot na takot. Nasaktan ako sa reaksyon niya, pero mas matimbang ang galit ko sa lalaking may pakana nito. Humarap ako sa delivery man. Pakibalik ang lahat ng yan. Ngayon din. Pero ma'am, bayad na po ito. Utos po ni Sir Theo na wala akong pakialam kung sino ang nag-utos. Hindi namin tatanggapin yan. Ibalik niyo yan sa kanya at sabihin niyo, huminga ako ng malalim. Sabihin niyo, hindi nabibili ang anak ko. Habang nagtatalo kami sa labas, dumating ang isang pamilyar na kotse. Hindi kay Theo. Kotse ito ng landlord ng building na inuupahan ko para sa flower shop. Bumaba si Mr. Tatan, nakangiti ng malapad. Oh, Camille, mabuti at nandito ka. Mr. Tan, pasensya na po sa gulo. Aayusin ko. Gulo? Anong gulo? Good news ang dala ko. Tumawa siya at inilabas ang isang dokumento. Hindi ka na magbabayad ng renta simula sa susunod na buwan. Natigilan ako. Po? Papaalisin niyo na po ba kami? Hindi. Nabenta ko na ang building na to. Binili na ng bago mong partner, si Mr. Theo Montesilio. Ang sabi niya, sayo na daw ang title ng pwestong ito. Nanlabo ang paningin ko. Binili niya ang building. Binili niya ang teritoryo ko. Gusto niyang iparamdam na wala akong kawala. Na kahit saang sulok ako magpunta, kaya niya akong bilhin. Kinuha ko ang susi ng kotse ko. Jen, ikaw na muna ang bahala kay Cassie. Huwag niyong tatanggapin ang mga delivery. Mr. Tan, huwag kayong umalis. Ibabalik ko sa inyo ang kontrata. Saan ka pupunta, ma'am? Sigaw ni Jen. Sa impyerno, bulong ko sa sarili ko. Kakausapin ko si Satanas. Dire-diretso ako sa Montesilio Tower. Sinubukan akong harangin ng receptionist at ng security, pero siguro ay nakita nila ang apoy sa mga mata ko, kaya hindi sila nagtagumpay. Binuksan ko ang pinto ng opisina ng CEO nang walang katok. Nasa gitna ng meeting si Theo. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa, kausap ang ilang executives. Natigil sila sa pagsasalita nang bumalibag ang pinto. Tumingin sa akin si Theo. Sa halip na magalit, nakita ko ang pag-asa sa mukha niya. Sininyasan niya ang mga empleyado niya na lumabas. Nang kami na lang ang naiwan, tumayo siya at ngumiti. Natanggap mo na ba? Nagustuhan ba ni Cassandra ang piano? Narinig ko kasi na mahilig siya sa music kaya... Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya. Natigilan siya. Napahawak siya sa mukha niya gulat na gulat. Huwag na huwag mo akong iinsultuhin ng ganyan, Theo. Nanggigigil kong sabi. Insulto? Kumunot ang noo niya. Binibigay ko lang ang best para sa anak ko. Mayaman ako, Camille. Kayang-kaya ko ibigay sa kanya ang buhay na ipinagkait ko ng 10 taon. Masama ba yon? Oo. Masama yon dahil akala mo pera ang sagot sa lahat. Lumapit ako sa kanya at dinuro ang dibdib niya. Akala mo ba dahil binili mo ang building ng shop ko, mapapatawad na kita? Akala mo ba dahil binigyan mo ng laruan si Cassandra, makakalimutan na niya na wala siyang amang sumisipot sa school events niya? Natahimik siya. Ang kailangan ng anak ko ay ama. Theo, hindi ATM machine. At sa ginagawa mong to, pinapatunayan mo lang na wala kang pinagbago. Ikaw pa rin yung mayabang na lalaking tumingin sa akin nang mababa 10 taon na ang nakakaraan. Kinuha ko ang envelope na galing kay Mr. Tan, ang title ng building, at pinunit ito sa harap niya. Isinaboy ko ang mga piraso ng papel sa mukha niya. Lumayo ka sa amin. Hayaan mo kaming mamuhay ng payapa. Dahil kung hindi, makikita mo kung paano lumaban ang isang inang pilit mong binibili. Tumalikod ako at naglakad palabas. Pagbukas ko ng pinto, may nabunggo ako, isang babaeng sopistikada. Amoy mamahaling pabango at nakasuot ng red dress. Si Stella, kilala ko siya sa mga magazine. Ang fiancé ni Theo, tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pagkasuklam at takot. Hindi ko siya pinansin.
Nilagpasan ko siya at mabilis na sumakay ng elevator. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Gusto kong umiyak, pero ubos na ang luha ko. Kailangan ko nang sunduin si Cassandra. Kailangan kong mayakap ang anak ko para kumalma ako. Pagdating ko sa school ni Cassandra, kinabahan agad ako. Ang daming tao sa may gate. May mga nagbubulungan. Bumaba ako ng kotse at tumakbo. "Excuse me, padaan!" sabi ko habang sumisiksik sa kumpulan ng mga magulang. Pagdating ko sa unahan, parang huminto ang puso ko. Nandoon si Cassandra, nakatayo sa gilid, mukhang iiyak na. At sa harap niya, si Stella, yung babaeng nakasalubong ko kanina lang sa opisina ni Theo. Nakapula pa rin siya. Ang matingkad na kulay ng dress niya ay agaw pansin sa gitna ng mga uniforme ng mga estudyante. Nakangiti siya kay Cassandra, nakahawak ang mapuputi at manikuradong kamay niya sa balikat ng anak ko para akong binuhusan ng kumukulong tubig. "Mommy!" sigaw ni Cassandra nang makita ako. Pilit siyang kumawala sa hawak ni Stella at tumakbo palapit sa akin. Niyakap ko siya agad. Mahigpit. Naramdaman ko ang panginginig ng maliit niyang katawan. "Sino siya, ma?" bulong ni Cassandra. Sabi niya kilala daw niya si Papa. Nag-angat ako ng tingin kay Stella. Nakatayo siya doon, taas noo, parang isang reyna na bumaba sa kanyang trono para bisitahin ang mga alipin. Ang nangiti sa labi niya ay matamis, pero ang mga mata niya ay nanlilisik. "Hi, Camille," bati niya. Ang boses niya ay malambing, sapat para marinig ng mga tsismosang magulang sa paligid. "Huwag kang mag-alala. Nakikipagkilala lang naman ako." "Layuan mo ang anak ko," madiin kong sabi. "Anong ginagawa mo dito?" Humakbang si Stella palapit. Ang tunog ng heels niya ay matalim sa semento. "Wala naman," sabi niya sabay hawi ng buhok niya. "Dumaan lang ako para makita ang batang pinagkakagastusan ng fiancé ko." Narinig ko ang singhap ng mga tao sa paligid. "Fiancé? May fiancé pala ang tatay? Kabit ba yung nanay?" Ang mga bulungan ay parang mga leeg na sumasakal sa akin. Tinakpan ko ang tenga ni Cassandra. "Umalis ka na," utos ko kay Stella. "Wala kang karapatan dito." Tumawa ng mahina si Stella. "Wala. Ako ang pakakasalan ni Theo, Camille. Ako ang magiging asawa niya." Yumuko siya ng kaunti para magpantay ang mukha namin. Ibinaba niya ang boses niya. Sapat lang para ako lang ang makarinig, pero ang diin ng bawat salita ay parang lason. "Kaya huwag kang umasa na dahil lang nagkaanak ka sa kanya, makukuha mo na siya ulit. Ang pera ni Theo, pwede niyang ibigay sa charity case na tulad niyo. Pero ang puso niya at ang apelyido niya, akin yon." Tumayo siya ng tuwid at muling ngumiti ng malakas para sa audience. "Sige, mauna na ako. Nice to meet you, Cassandra." Kumaway pa siya sa anak ko bago tumalikod at sumakay sa naghihintay na kotse. Naiwan kami ni Cassandra sa gitna ng mga mapanghusgang tingin. Humarap sa akin ang anak ko. Puno ng luha ang mga mata niya. "Mommy," garalgal ang boses niya. "Totoo po ba? Ikakasal na ang papa? Hindi na po ba tayo ang family niya?" Wala akong maisagot. Niyakap ko na lang siya ng mahigpit habang pinipigilan ang sarili kong mga luha. Akala ko, si Theo lang ang kalaban ko. Hindi pala. Nagsisimula pa lang ang tunay na giyera. Binagsak ko ang baso ng whiskey sa pader, nabura ang katahimikan sa loob ng opisina ko, kasabay ng pagkabasag ng kristal. "Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan, Stella?" Nanginginig ang boses ko sa galit. Hindi dahil sa alak, kundi dahil sa imahe ng anak ko, si Cassandra, na umiiyak dahil sa sinabi ng babaeng ito. Nakatayo si Stella sa harap ng desk ko. Hindi siya natinag. Kalmado pa rin siyang nag-aayos ng kanyang red dress. Parang wala siyang ginawang masama. "Karapatan?" sagot niya nang may halong irap. "Fiancé mo ako, Theo. Future wife. May karapatan akong malaman kung anong klaseng basura ang pinapasok mo sa buhay natin." "Basura?" Humakbang ako palapit sa kanya.
Sa sobrang lapit, nakita ko ang bahagyang takot sa mga mata niya. Ang batang tinawag mong basura ay anak ko, dugo at laman ko. Dinuro ko siya sa mukha. At ikaw? Wala kang lugar sa buhay niya. Wala ka ring lugar sa buhay ko. Natigilan siya. Anong ibig mong sabihin? Tapos na tayo, Stella. Get out. Kunin mo ang mga gamit mo sa penthouse. Hiniwalayan na kita. Namutla siya. Sa unang pagkakataon, nawala ang poise niya. Theo, hindi mo pwedeng gawin to. Dahil lang sa kanila? Dahil lang sa babaeng yon na iniwan mo na 10 taon na ang nakakaraan. Oo, dahil kahit kailan, hindi ko nakita sa mga mata ni Camille ang kasamaan na nakikita ko sa iyo ngayon. Tumalikod ako. Ayaw ko na siyang makita. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng security. Narinig ko ang pagbukas ng kanyang bag. Akala ko aalis na siya. Pero narinig ko ang pagbagsak ng isang folder sa ibabaw ng mesa ko. Sige Theo, hiwalayan mo ako. Ang boses niya ay biglang naging malamig at puno ng lason. Pero siguraduhin mo lang na hindi ka magsisisi kapag nalaman mo kung bakit bumalik ang dakilang ina na yan sa buhay mo. Hindi ako lumingon. Wala akong pakialam sa mga kasinungalingan mo. Hindi ito kasinungalingan. Ito ang report na tinago mo sa sarili mo dahil takot kang malaman ang totoo. Tumawa siya ng mapakla. Akala mo ba kaya siya nagpakita sa'yo sa park dahil sa destiny? Tanga ka ba, Theo? Walang aksidente. Planado ang lahat. Huminto ako. Ang mga salita niya ay parang mga uod na gumagapang sa utak ko. Baon siya sa utang, Theo. 5 milyon. Utang ng tatay niya sa mga loan shark bago namatay. Papatayin siya kapag hindi siya nakabayad ngayong buwan. At sino ang nag-iisang tao na kilala niya na may ganoong kalaking pera? Humarap ako. Nakangisi si Stella. Tinuro niya ang folder. Tingnan mo kung gaano kagaling umarte ang Camille mo. Dahan-dahan kong kinuha ang folder. Binuksan ko ito. Mga litrato. Litrato ni Camille na nakikipag-usap sa isang lalaking mukhang goons sa isang madilim na eskinita. Litrato ni Camille na umiiyak habang inaabutan ng tissue ng lalaki. Litrato ng isang demand letter mula sa isang lending agency. May petsa ang mga litrato. Kahapon lang. Kitang-kita dyan, di ba? Bulong ni Stella sa tenga ko. Kausap niya ang kabit niya. O baka bugaw niya. Pinaplano nila kung paano kahuhut-hutan. Kaya pala, nag-iinarte siyang ayaw tanggapin ang mga regalo mo. Kasi hindi laruan ang kailangan niya. Cash. Cash para sa lalaking yan. Nanigas ang pangako. Bumalik ang pamilyar na sakit sa dibdib ko. Ang parehong sakit noong gabing umuulan, 10 taon na ang nakakaraan. Ang pakiramdam na ginagamit ka lang. Lumabas ka na, mahina kong sabi. Theo, lumabas ka na. Sigaw ko, sabay hagis ng folder sa sahig. Tumakbo palabas si Stella. Naiwan akong mag-isa. Habol ang hininga. Nakatingin sa mga nagkalat na litrato sa sahig. Hindi. Hindi ito totoo. Nagbago na si Camille. Nakita ko ang sakit sa mga mata niya. Pero paano kung tama si Stella? Paano kung ang lahat ng ito? Ang pagkikita sa park, ang DNA test, ang drama sa flower shop, ay script lang para makuha ang pera ko? Kailangan kong malaman ang totoo. Ngayon din. Madilim na ang gabi. Umaambon na naman. Parang nananadya ang panahon. Ipinark ko ang kotse ko sa tapat ng flower shop ni Camille. Sarado na ito, pero may ilaw pa sa loob. Papatayin ko ang makina sana, pero natigilan ako. May nakaparadang motor sa harap, at sa loob ng shop, kitang-kita ko sila sa glass window. Si Camille at isang lalaki. Ang lalaking nasa litrato ni Stella. Nakasuot ng leather jacket, medyo magulo ang buhok. Nakita kong umiiyak si Camille. Tapos, niyakap siya ng lalaki. Mahigpit. Hindi nanlaban si Camille.
Umiyak siya sa balikat ng lalaki habang hinahaplos nito ang likod niya. Parang pinipiga ang puso ko. Ang sakit. Mas masakit pa kaysa noong una. Dahil akala ko totoo na. Akala ko may pag-asa na. Pero tama nga siguro ang sinabi ko noon. Pera lang ang habol nila. At may iba na siyang mahal. Ginagamit lang nila ang anak ko para perahan ako. Napahawak ako sa manibela. Humigpit ang kapit ko hanggang sa pumuti ang mga kamao ko. Ang luha na namumuo sa mga mata ko ay napalitan ng apoy. Binuksan ko ang pinto ng kotse at lumabas sa ulan. Hindi ako papayag na gawin nila akong tanga sa pangalawang pagkakataon. Kukunin ko ang anak ko at sisiguraduhin kong pagsisisihan ni Camille ang araw na niloko niya ako. Binuksan ko ang pinto ng shop ng padabog. Tumunog ang chimes ng malakas, pero mas malakas ang sigaw ko. Magkano? Nagulat sila. Humiwalay si Camille sa lalaki. Gulat na gulat. Theo? Tinanong kita, Camille. Magkano? Sigaw ko habang naglalakad palapit. Hindi pinapansin ng lalaking masama ang tingin sa akin. Magkano ang kailangan mo para ibigay sa akin si Cassandra at lubayan ako habang buhay? Ang sampal na dumapos sa mukha ni Theo ay mas malakas kaysa sa ulan sa labas. Masakit ang palad ko. Namanhid ang kamay ko sa lakas ng impact. Pero mas masakit ang puso ko. Natahimik si Theo. Ang mukha niya ay nakabaling sa kanan. Gulat na gulat. Ang lalaking kasama ko, si Kiko, ang kababata ko na tumutulong sa akin makipagnegosasyon sa mga nagpapautang, ay akmang susugod pero pinigil ko siya. Umalis ka, nanginginig kong utos. Dahan-dahang humarap sa akin si Theo. Ang mga mata niya ay puno pa rin ng galit pero may halong sakit na hindi ko maintindihan. Bakit, Camille? Masakit ba ang katotohanan? Na kaya ka lang nagpakita ulit ay dahil kailangan mo ng pera para sa kanya? Tinuro niya si Kiko. Si Kiko ay kaibigan ko lang, Theo. Pero bakit ako nagpapaliwanag sa'yo? Sino ka ba? Lumapit ako sa kanya. Sobrang lapit na nararamdaman ko ang init ng hininga niya. Ikaw ang mayaman. Ikaw ang matalino. Ikaw ang sikat na CEO. Pero napakabobo mo pagdating sa pagkilala sa mga tao. Tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa purong puot. Ang tingin mo sa lahat ng tao ay presyo. Kaya hinding-hindi mo maiintindihan ang halaga ng isang pamilya. Tinuro ko ang pinto. Lumayas ka sa shop ko at wag na wag ka nang lalapit kay Cassandra. Kapag nakita ko pa ang pagmumukha mo malapit sa anak ko, ipapakulong kita. Tandaan mo yan. Tinitigan ako ni Theo ng matagal. Ang panga niya ay gumagalaw. Parang may gusto siyang sabihin, pero pinili niyang manahimik. Tumalikod siya at lumabas sa ulan. Padabog niyang isinara ang pinto ng kanyang kotse at pinaharurot ito palayo. Napaupo ako sa sahig. Camille. Alalang tawag ni Kiko. Inaalalayan ako. Ayoko na, Kiko. Humagulgol ako. Pagod na ako. Gusto ko na lang ilayo si Cassie. Hayaan mo. Kakausapin ko ulit yung mga inutangan ng tatay mo. Gagawa tayo ng paraan. Basta wag ka nang umiyak. Akala ko, iyon na ang pinakamasakit na mangyayari sa araw na yon. Akala ko, ang pagdurugo ng puso ko ang pinakamatinding sakit na mararamdaman ko. Pero kinabukasan, nalaman ko na may masasakit pa pala iyan. Tanghali, nasa shop ako. Pilit na nagtatrabaho kahit namugto ang mga mata ko. Biglang tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Kinabahan ako. Si Theo ba ito? O si Stella? Sinagot ko ito ng padabog. Hello? Hello? Ma'am Camille Salvador po? Hindi boses ni Theo. Boses ng isang babae na tataranta. Ako nga po. Sino to? Ma'am, ako po ang school nurse ni Cassandra. Kailangan niyo pong pumunta dito sa school. Ngayon na po. Huminto ang mundo ko. Nabitawan ko ang gunting na hawak ko. Bakit? Anong nangyari sa anak ko? Hinanat po siya kanina sa klase tapos bigla po siyang hinimatay. Hindi po tumitigil ang dugo sa ilong niya, ma'am. Papunta na po kami sa ospital. Hindi ko na narinig ang iba pa niyang sinabi.
Tumakbo ako. Wala akong pakialam kung nakapambahay lang ako. Wala akong pakialam kung wala akong dalang paninda. Ang tanging nasa isip ko ay ang anak ko. Ang amoy ng ospital, alkohol at gamot. Dati, ayaw na ayaw ko sa amoy na to. Ngayon, ito ang nagkukulong sa akin sa isang bangungot. Nakaupo ako sa labas ng emergency room. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang isang baso ng tubig na ibinigay ng nurse. Lumabas ang doktor. Seryoso ang muka. Tumayo ako agad. Doc, kumusta po ang anak ko? Heat stroke lang po ba? O dengue? Bumuntong hininga ang doktor. Tinanggal niya ang kanyang salamin. Mrs. Salvador, na-stabilize na namin si Cassandra. Gising na siya. Nakahinga ako ng maluwag. Salamat sa Diyos. Pwede ko na po ba siyang iuwi? Hindi pa, Mrs. Hinawakan ng doktor ang balikat ko. Ang bigat ng kamay niya ay nagpabigat din sa dibdib ko. May nakita kami sa blood test niya. Sobrang baba ng platelets at red blood cells niya, pero sobrang taas ng white blood cells. Anong ibig sabihin niyan? Isa sa ilalim pa namin siya sa bone marrow biopsy para makasiguro. Pero ang initial diagnosis namin, tumigil siya sandali. Parang ayaw niyang sabihin. Acute lymphocytic leukemia, blood cancer, Mrs. Parang gumuho ang sahig na tinutungtungan ko. Cancer? Ang masayahin kong anak? Ang batang nagva-violin sa park? Eh hindi. Nagkakamali kayo, Doc. Masigla siya. Wala siyang sakit. Mabilis ang progress ng ganitong uri ng leukemia sa mga bata, Mrs. Kailangan nating kumilos agad. Hinawakan ko ang laylayan ng coat ng doktor. Gawin niyo lahat, Doc. Kahit magkano. Kahit anong gamot. Chemotherapy ang unang step. Paliwanag ng doktor. Pero dahil sa aggressive na nature ng sakit niya at sa nakikita naming kondisyon ng dugo niya, kakailanganin niya ng bone marrow transplant sa lalong madaling panahon. Tumingin sa akin ang doktor ng diretso sa mata. Kailangan natin ng donor na perfect match. Kadalasan, ang mga kapatid o magulang ang may pinakamataas na chance na mag-match. Magulang. Ako. Ako, Doc. Ako ang nanay niya. Kunin niyo sa akin. Ite-test ka namin, Mrs. Pero mas maganda kung marami tayong options para tumaas ang chance na mabuhay siya. Lumingon-lingon ang doktor sa paligid. Nasaan ang tatay ng bata? Kailangan namin siyang matest din. Mas malaki ang chance na match sila. Nanigas ako. Ang tatay. Si Theo. Ang lalaking sinampal ko kahapon. Ang lalaking pinagtabuyan ko at sinabihang huwag nang lalapit sa anak ko. Ang lalaking naniniwalang pera lang ang habol ko sa kanya. Napatingin ako sa pinto ng ER. Nakasilip sa salamin ang maputlang mukha ni Cassandra. Nakapikit siya, may oxygen mask, at mukhang sobrang liit sa malaking kama ng ospital. Para siyang anghel na unti-unting kinukuha sa akin. Tumulo ang luha ko. Wala akong choice. Kailangan kong lunukin ang pride ko. Kailangan kong tanggapin ang lahat ng insulto niya. Kailangan kong magmakaawa sa demonyo para iligtas ang anghel ko. Kinuha ko ang cellphone ko. Nanginginig ang mga daliri ko habang hinahanap ang number na 10 taon ko nang gustong burahin. Pinindot ko ang call button. Ring? Ring? Hello? Ang boses ni Theo ay malamig, walang emosyon. Sino to? Pumikit ako at humugot ng lakas mula sa kawalan. Theo. Basag ang boses ko. Si Camila to. Huwag mong ibababa. Parang awa mo na. Hindi ko na naramdaman ang manibela sa mga kamay ko. Hindi ko na nakikita ang mga sasakyang hinaharabas ko sa EDSA. Ang tanging naririnig ko lang ay ang boses ni Camille sa telepono. Basag. Makaawa. Theo, tulungan mo kami. Iyon lang. Wala nang sumbatan. Wala nang pride. Isang ina na lang na handang gawin ang lahat para sa anak niya. Pagdating ko sa ospital,
Tumakbo ako papunta sa pediatric oncology ward. Nakita ko siya agad. Nakaupo si Camille sa isang bench sa labas ng kwarto. Nakayuko. Yakap ang sarili. Ang babaeng kahapon lang ay parang dragon kung magalit. Ngayon ay parang isang basag na kristal. Nang maramdaman niya ang presensya ko, nag-angat siya ng tingin. Mugto ang mga mata niya. Walang kulay ang muka. Theo, bulong niya. Tumayo siya, pero parang bibigay ang mga tuhod niya. Sinalo ko siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nahawakan ko ulit siya. Hindi para saktan, hindi para itulak, kundi para saluhin. Nasaan siya? Tanong ko. Nasaan ang anak ko? Nasa loob. Humihigbi niyang sagot. Kailangan niya ng bone marrow, Theo. Ikaw lang ang pag-asa namin. Hindi kami match. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Hinanap ko agad ang doktor. Dok, ako ang ama. Kunin niyo ang sa akin. Ngayon na. Mr. Montecillo, kailangan muna nating i-test kung wala akong pakialam sa protocol. I-test niyo ako ngayon. Bilhin niyo ang buong laboratorio kung kailangan para mapabilis ang resulta. Siguro ay nakita ng doktor ang desperasyon sa mga mata ko. Tumango siya agad at tinawag ang mga nurse. Habang kinukunan ako ng dugo, nakatingin ako sa salamin ng kwarto ni Cassandra. Natutulog siya. Maputla. May mga nakakabit na tubo sa maliit niyang braso. Parang dinudurog ang puso ko. Ito ba ang kapalit ng yaman ko? Ito ba ang karma ko sa pagiging gago? Habang hinihintay ang resulta, lumabas ako sa hallway para huminga. Pakiramdam ko ay sasabog ang dibdib ko. Umupo ako sa isang sulok. Hawak ang ulo ko. Mr. Montecillo? May tumawag sa akin. Isang babaeng nakauniforme ng head nurse. Medyo may edad na. Tumingin ako sa kanya. Yes? Lumapit siya ng dahan-dahan. Parang natatakot. Parang may gustong sabihin pero nag-aalinlangan. Sir, ako po si Nurse Betty. Dati po akong nagtatrabaho sa private clinic ng pamilya niyo. Mga 5 years ago. Kumunot ang noo ko. Wala akong panahon para makipagkwentuhan. Tungkol po ito kay Ma'am Camille. Natigilan ako. Tumabi siya sa akin, nilalaro ang mga daliri sa kaba. Nakita ko po siyang umiiyak kanina at nalaman ko po na anak niyo pala ang pasyente. Huminga siya ng malalim. Sir, hindi ko na po kayang dalhin ang konsensya ko. Anong ibig mong sabihin? 5 taon na ang nakakaraan? Pumunta si Ma'am Camille sa opisina niyo. Bitbit ang bata. Sabi niya, may sakit ang anak niyo at kailangan niya ng tulong. Nanlaki ang mga mata ko. Ano? Hindi siya kailanman lumapit sa akin. Dahil hinarang po namin siya, sir. Yumuko ang nurse. Bilin po ni Ma'am Stella. Binayaran niya ako at ang guard. Ang sabi niya, kapag dumating ang babaeng yon, sabihin namin na ayaw niyo siyang makita, na wag na siyang umasa. Parang may bombang sumabog sa utak ko. Pero sinabi sa akin ni Stella na pera lang ang habol niya. Tumango ang nurse. May luha sa mata. Script po yun ni Ma'am Stella. Pati po yung mga litrato ng lalaki na ipinakita niya sa inyo kamakailan. Setup lang po yun. Bayad na tao yon para palabasin na masama. Si Ma'am Camille. Napahawak ako sa pader para hindi ako matumba. Ang galit ko kay Camille. Ang mga insulto ko sa kanya. Ang paniniwala kong ginagamit niya lang ako. Lahat yon, kasinungalingan. Lahat yon, gawa-gawa lang ni Stella. At dahil sa katangahan ko, dahil sa bulag na paniniwala ko, hinayaan kong magdusa ang mag-ina ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pumatay. Kinuha ko ang cellphone ko. Tinawagan ko ang chief of security ko. Hanapin niyo si Stella. Utos ko. Ang boses ko ay parang galing sa impyerno. Huwag niyo siyang hahayaang makaalis ng bansa. Ipakulong niyo siya. Fraud, embezzlement, kahit ano. Siguraduhin niyong mabubulok siya sa kulungan. Binaba ko ang telepono. Dumating ang doktor, hawak ang clipboard. Nakangiti. Mr. Montecillo, good news. Tumingin ako sa kanya.
Pero manhid na ako sa sobrang sakit ng nalaman ko. It's a perfect match, 100% compatible. Dugo sa dugo. Siyempre, anak ko siya. Ihanda niyo ang operating room, sabi ko. Sir, may risks ang procedure para sa inyo dahil may history kayo ng wala akong pakialam. Kung mamatay ako sa mesa na yan, Doc, kunin niyo ang lahat ng kailangan ng anak ko. Naglakad ako pabalik sa kwarto. Nakita ko si Camille na nakatayo sa may pinto. Hinihintay ang balita. Nang makita niya ako, nakita ko ang takot sa mata niya. Takot na baka hindi ako pumayag. Takot na baka humingi ako ng kapalit. Lumapit ako sa kanya. Gusto kong lumuhod ulit. Gusto kong halikan ang paa niya at humingi ng tawad sa lahat ng kasalanan ko. Pero wala ng oras. Hinawakan ko ang dalawang kamay niya. Malamig ang mga kamay niya, pero uminit ito sa palad ko. Camille, garalgal ang boses ko. Match kami. Magiging okay siya. Bumagsak ang mga luha niya. Salamat. Salamat na Tio. Pinunasan ko ang luha sa pisngi niya gamit ang hinlalaki ko. Huwag kang magpasalamat sa akin. Kulang pa ang buhay ko para bayaran ang mga pagkukulang ko sa inyo. Dumating ang mga nurse. Oras na. Isinakay ako sa stretcher. Isinakay din si Cassandra sa isa pang stretcher papunta sa kabilang operating room. Nagkasalubong kami sa hallway. Tulog pa rin ang anak ko. Ang liit-liit niya. Tumingin ako kay Camille bago ako ipasok sa anesthesia room. Nakatingin siya sa akin. Sa likod ng luha may nakita akong bago. Hindi na galit. Hindi na takot. Pag-asa. Pumikit ako habang itinuturok ng anesthesiologist ang gamot sa ugat ko. Unti-unting dumilim ang paligid. Ang huli kong naisip bago ako kainin ng dilim ay ang pangako ko. Kung kailangang kunin mo ang buhay ko para dugtungan ang buhay niya, sige lang Lord. Handang-handa ako. Hinaplos ko ito, umaasang maibabalik ko ang init ng katawan niya. Gumising ka, Tio. Huwag mong isipin na dahil ginawa mo to, mapapatawad na kita agad. Marami ka pang atraso, kaya gumising ka at harapin mo ako. Naramdaman ko ang pagbigat ng mga talukap ng mata ko. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako habang nakasubsob sa gilid ng kama niya. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakatulog. Nagising na lang ako dahil sa isang kakaibang pakiramdam. May gumagalaw sa kamay ko. May mahihinang daliri na pilit na humahaplos sa palad ko. Agad akong nag-angat ng tingin. Nanlaki ang mga mata ko. Gising siya. Nakadilat si Tio. Mapungay ang mga mata. Halatang hirap na hirap. Pero nakatingin siya sa akin. Tio! Sinubukan niyang magsalita, pero walang boses na lumabas. Umuubo siya ng mahina dahil sa tubo. Huwag kang gumalaw, taranta kong sabi. Tatawag ako ng nurse. Sandali lang. Akmang tatayo ako, pero hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko. Mahina lang ang puwersa pero sapat na para pigilan ako. Tinanggal niya ang oxygen mask niya ng dahan-dahan. Anak! Garalgal na bulong niya. Ang anak ko. Napaluha ako. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Pero ang anak pa rin namin ang una niyang inalala. Hinawakan ko ang pisngi niya gamit iyang libre kong kamay. Ligtas siya, Theo. Successful ang operasyon. Buhay siya. Dahil sa'yo. Nakita ko ang pagbagsak ng luha sa gilid ng mata niya. Isang ngiti ang sumilay sa maputla niyang labi. Isang ngiti na puno ng kapayapaan. Salamat. Bulong niya. Tumingin siya sa kamay naming magkahawak. Tinitigan niya ito na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. At salamat. Nandito ka. Bigla akong na-conscious. Hihilahin ko sana ang kamay ko, pero hindi ko ginawa. Nanatili lang ako doon, nakahawak sa kanya. Sa loob ng tahimik na kwarto ng ICU, habang tumatagos ang sinag ng araw sa bintana, hinayaan ko ang sarili ko na maniwala. Kahit sandali lang, na baka pwede pa itong maayos, baka pwede pang hilumin ang mga sugat na akala ko ay hindi na magsasara. Tok, tok, tok.
Ang tunog ng martilyo ang pumuno sa tahimik na hapon. Pinunasan ko ang pawis na tumutulo sa noo ko gamit ang likod ng aking kamay. Mainit. Sobrang init sa bubungan. Sanay ako sa aircon. Sanay ako sa leather chair. Sanay ako na isang pirma lang may gagawa na ng lahat para sa akin. Pero ngayon, nandito ako sa taas ng bubungan ng lumang bahay ni na Camille, nagpapalit ng yero. Sir Theo, bumaba na po kayo dyan. Baka mahulog kayo. Sigaw ni Jen mula sa baba. Nginitian ko lang siya. Ayos lang ako, Jen. Patapos na to. Tinamaan ko ang huling pako. Tok, maayos na. Hindi na sila tutuluan ng ulan kapag bumagyo. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan. Paglapag ng paa ko sa lupa, nakita ko si Camille. Nakapamaywang siya. May hawak na baso ng malamig na juice. Nakatingin siya sa akin, sa suot kong sando na puno ng grasa at alikabok, sa pawis na tumutulo sa leeg ko. Dati, pandidirihan niya siguro ang itsurang ito. Pero ngayon, iba ang nakikita ko sa mga mata niya. Inabot niya ang juice. Salamat, sabi ko, sabay inom ng dire-diretso. Naayos ko na yung tulo sa kwarto ni Cassie, tsaka yung gripo sa lababo, pinalitan ko na rin ng washer. Kinuha niya ang baso nang maubos ko. Pwede naman tayong tumawag ng tubero, Theo. Mayaman ka naman. Napangiti ako ng tipid. Alam ko. Pero gusto ko, ako ang gagawa. Gusto kong maramdaman na may silbi ako sa bahay na tubukod sa pagiging bangko. Natigilan siya. Yumuko siya at hindi nakasagot. Iba na ang buhay ko nitong mga nakaraang linggo. Pagkatapos kong makalabas sa ospital, hindi ako bumalik sa penthouse. Umupa ako ng isang maliit na apartment malapit sa kanila. Araw-araw akong pumupunta dito. Hindi para magbigay ng pera, kundi para bumawi sa oras. Papa! Papa! Tumakbo palabas si Cassandra. Masigla na siya. Bumalik na ang kulay sa pisngi niya. Papa! Turuan mo ako magbike! Please! Lumuhod ako para pantayan siya. Siyempre naman, tara. Tumingin ako kay Camille, humihingi ng permiso. Tumango siya ng dahan-dahan, may maliit na ngiti sa mga labi. Ang sarap sa pakiramdam. Ang simple lang pala ng kaligayahan. Walang boardroom meetings, walang stocks, walang kompetisyon. Ito lang, tawa ng anak ko at ngiti ng babaeng mahal ko. Gabi. Nasa kusina ako. Ang menu ngayong gabi, sinigang na hipon. Paborito ni Camille, nakakatawa. Ang CEO na nagpapatakbo ng bilyong pisong kumpanya, taranta sa paghiwa ng sibuyas. Aray! Muntik ko nang mahiwa ang daliri ko. Ano ba iyan? Ang laki-laki ng kamay mo. Ang liit-liit ng kutsilyo. Natatawang sabi ni Camille. Lumapit siya sa akin. Kinuha niya ang kutsilyo at siya na ang naghiwa. Nakatayo ako sa likod niya. Pinapanood ang bawat galaw niya. Ang pagtatali niya ng buhok. Ang leeg niya. Ang bango niya. Alam mo, sabi niya habang naguhulog ng okra sa kaldero, hindi ko akalain na makikita kita sa kusina ko. Nagluluto. Naka-apron na may design na Hello Kitty. Natawa ako. Ito lang ang available eh. Humarap siya sa akin para ipatikim ang sabaw. Oh, tikman mo. Baka sobrang asim. Isinubo niya ang kutsara sa bibig ko. Nagtagpo ang mga mata namin. Yung sandaling yon. Parang huminto ang oras. Sobrang lapit ng mukha namin. Nararamdaman ko ang init niya. Ang puso ko, nasanay sa stress at pressure, ngayon ay tumitibok ng mabilis dahil lang sa isang kutsara ng sabaw. Gusto ko siyang halikan. Diyos ko, gustong-gusto ko siyang halikan. Pero umatras ako. Hindi pa pwede. Hindi ko pa deserve. Masarap. Utal kong sabi. Perfect. Ngumiti siya at tumalikod para haluin ulit ang sabaw, pero nakita ko ang pamumula ng tenga niya. Pagkatapos ng hapunan, naupo kami sa sala. Nanonood si Cassandra ng cartoons. Si Camille naman ay nagtutupi ng damit.
Lumapit sa akin si Cassandra na may dalang suklay at mga tali sa buhok. Papa, braid mo hair ko please? Ha? Hindi marunong si Papa niyan. Sige na, turuan ka ni Mommy. Tumingin ako kay Camille. Tumawa siya at lumapit. Ganito kasi yan, Tio. Hatiin mo sa 3. Hinawakan ni Camille ang mga kamay ko para igiya sa buhok ni Cassandra. Ang lambot ng mga kamay niya sa ibabaw ng mga magaspang kong palad. Dahan-dahan lang, bulong niya sa tabi ng tenga ko. Huwag mong hihilahin. Habang tinuturuan niya ako, hindi ko sa buhok ni Cassandra nakatingin. Nakatingin ako sa kanya. Sa profile ng mukha niya, sa pilikmata niya, mahal na mahal ko pa rin siya, higit pa sa dati. At dahil mahal ko siya, alam ko na ang dapat kong gawin. Kahit masakit. Nang makatulog na si Cassandra, lumabas kami ni Camille sa maliit na veranda. Malamig ang hangin. Tahimik ang gabi. Magkatabi kami, nakatingin sa buwan. Salamat sa pag-aayos ng bubong. Basag ni Camille sa katahimikan. At sa dinner. Wala yon, sagot ko. Huminga ako ng malalim. Ito na. Camille. Aalis na ako bukas. Naramdaman ko ang paglingon niya. Ang gulat. Aalis? Saan ka pupunta? Uuwi sa kondo mo? Umiling ako. Hindi ako makatingin sa kanya. Sa Davao. Bubuksan ko yung bagong branch namin doon. Ako muna ang mag-oversee ng operations. Davao? Tumaas ang boses niya. Ang layo noon, Theo. Paano si Cassie? Kakikilala niya lang sa'yo. At maayos naman tayo dito. Di ba? Humarap ako sa kanya. Hinawakan ko ang magkabilang balikat niya. Maayos tayo dahil nandito ako. Dahil tinutulungan kita. Dahil sinusubukan kong bumawi. Tinitigan ko siya sa mata. Pero ayokong masanay ka na nandito ako dahil lang sa guilt. O dahil kailangan mo ng tulong. O dahil ama ako ni Cassandra. Bumaba ang tingin ko. Gusto ko, kung sakaling tanggapin mo ulit ako sa buhay mo, gusto ko dahil mahal mo ako. Hindi dahil kailangan mo ako. Natahimik siya. Bibigyan kita ng space, Camille. Panahon para mag-isip kung kaya mo pa ba akong papasukin sa puso mo nang walang halong takot o pagdududa. Binitiwan ko siya. Kinuha ko ang susi ng kotse ko sa bulsa. Babalik ako kapag handa ka na. O kung hindi ka magiging handa kahit kailan, tatanggapin ko yon. Basta okay kayo ni Cassandra. Tumalikod ako. Bawat hakbang palayo ay parang hinihila ang bituka ko. Naghihintay ako. Naghihintay ako na tawagin niya ang pangalan ko. Napigilan niya ako, pero walang nagsalita. Ang tanging narinig ko lang ay ang tunog ng hangin at ang sarili kong mga yapak palabas ng gate. Sumakay ako sa kotse, pinaandar ang makina. Tumingin ako sa side mirror. Nakatayo pa rin siya sa veranda. Mag-isa. Goodbye, Camille, bulong ko. Mahal na mahal kita. Pinaharurot ko ang sasakyan palayo. Dala ang pag-asang hindi ito ang huli naming pagkikita. Pero sa ngayon, kailangan kong palayain siya para malaman kung babalik siya ng kusa. Ang tahimik. Napakatahimik ng bahay paggising ko. Wala ang amoy ng sinangag at kape na naamoy ko nitong mga nakaraang umaga. Wala ang tunog ng cartoon na pinapanood ni Cassandra. Wala ang malalalim na boses na tumatawa sa sala. Bumangon ako at lumabas ng kwarto. Malinis ang kusina. Sa ibabaw ng lamesa, may isang piraso ng papel at isang susi. Ang susi ng penthouse niya. Kinuha ko ang sulat. Pamilyar ang sulat kamay. Ito rin ang sulat kamay sa tseke na binigay niya noon. Pero ngayon, iba ang laman. Camille, iniwan ko sa'yo ang susi ng penthouse. Sa'yo yon at kay Cassandra. Kahit hindi mo ako tanggapin, gusto kong siguraduhin na may matitirhan kayong maayos at ligtas. Huwag kang mag-alala, hindi ako titira doon. Tutuparin ko ang pangako ko. Hihintayin kita kahit gaano katagal. Kahit abutin pa ng panibagong 10 taon, mahal na mahal kita. Theo.
Bumagsak ang luha ko sa papel. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang sakit. Mas masakit pala ito kaysa noong pinalayas niya ako. Kasi noon, galit ako sa kanya. Ngayon, wala na akong maramdaman, kundi panghihinayang. Mommy, lumingon ako. Nakatayo si Cassandra sa pinto ng kwarto. Kusot-kusot ang mata. Nasaan po si Papa? Sabi niya tuturuan niya pa ako magbike ngayon. Tinitigan ko ang anak ko. Nakita ko sa mukha niya ang lungkot na naramdaman ko noong bata pa ako. Ang lungkot ng isang batang lumaki na walang ama. Bakit ko ba ito ginagawa? Dahil ba sa pride? Dahil ba natatakot akong masaktan ulit? Pero hindi ba't pinatunayan na niya ang sarili niya? Isinugal niya ang buhay niya para sa anak namin. Tinalikuran niya ang yaman niya para magkumpuni ng bubong ko. Nagpakumbaba siya. Ano pa ba ang hinihingi ko? Mami, bakit ka umiiyak? Aalis na ba si Papa? Pinunasan ko ang mga luha ko ng mabilis. Isang malalim na hininga. Hindi. Hindi ko hahayaang maulit ang pagkakamali ng nakaraan. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko na puno ng sana ang puso. Kinuha ko ang susi ng kotse. Magbihis ka, Cassandra. Mabilis kong utos. Po, saan tayo pupunta? Nginitian ko siya. Isang nangiting puno ng determinasyon. Susunduin natin ang papa mo. 9:09 ang flight niya papuntang Davao. 8:00 na. Traffic sa EDSA. Diyos ko, please. Please, pagbigyan niyo naman ako ngayon. Dasal ko habang mahigpit ang hawak sa manibela. Bumubusina ako sa bawat sasakyang humaharang sa daan. Mommy, faster! Faster! Sigaw ni Cassandra mula sa backseat. Kumapit ka, baby! Lumiko ako sa service road, kumanan sa shortcut na ako lang yata ang nakakaalam. Hindi pwedeng makaalis siya. Hindi pwedeng matapos ang kwento namin sa isang sulat lang. Nang matanaw ko ang NAIA Terminal 2, parang gusto kong liparin ang distansya. Ipinark ko ang sasakyan sa kahit saang pwedeng pag-iwanan. Hinawakan ko ang kamay ni Cassandra at tumakbo kami. Tumakbo kami papasok ng departure area. Hinarang kami ng guard. Ma'am, ticket niyo po? Wala. May hahabulin lang ako. Please, saglit lang to. Hindi po pwede, ma'am. Tio! Sumigaw ako ng pagkalakas-lakas. Wala na akong pakialam sa mga taong tumitingin. Wala na akong pakialam sa hiya. Teo Montesilo! Sa di kalayuan, malapit sa check-in counter, may isang lalaking nakasuit ang huminto. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Theo, mukha siyang malungkot. Bagsak ang balikat. Nang magtama ang paningin namin, nanlaki ang mga mata niya. Binitawan niya ang maleta niya. Camille! Hindi na ako nagpaliwanag sa guard. Lusot kong lusot. Tumakbo ako palapit sa kanya. Sinalubong niya ako. Nang magpang-abot kami, niyakap ko siya ng mahigpit. Sobrang higpit na parang gusto kong ibaon ang sarili ko sa dibdib niya. Huwag kang aalis. Humihikbi kong sabi sa dibdib niya. Huwag kang aalis, parang awa mo na. Naramdaman ko ang panginginig ng mga kamay niya bago niya ako niyakap pabalik. Camille, akala ko ba? Kumawala ako sa yakap at tinitigan siya sa mata. Hinawakan ko ang mukha niya. Gago ka ba? Iiwan mo kami ng susi? Aanhin ko ang penthouse mo kung wala ka naman doon? Napangiti siya, pero tumutulo ang luha. Akala ko kasi kailangan mo ng space. Akala ko hindi mo pa ako mapapatawad. Napatawad na kita, Theo. Noong gabing halos mamatay ka para kay Cassandra, napatawad na kita. Hinaplos ko ang pisngi niya. Natakot lang ako. Natakot ako na baka saktan mo ulit ako. Pero mas nakakatakot pala ang gumising sa umaga na wala ka. Papa! Yumakap si Cassandra sa mga binti ni Theo. Lumuhod si Theo at niyakap kaming dalawa. Umiiyak siya sa balikat ko. Ang CEO na kinatatakutan ng lahat, umiiyak sa gitna ng airport dahil sa sobrang saya. Hindi na ako aalis. Bulong niya. Hindi na ako aalis kahit kailan. Dapat lang, sagot ko. Dahil kapag umalis ka pa ulit, ipapakain ko sa'yo ang mga rosas sa flower shop ko. Tumawa siya.
Tawa na puno ng ginhawa. Dahan-dahan siyang lumapit sa mukha ko. At sa gitna ng ingay ng airport, sa gitna ng mga anunsyo ng flight, at sa harap ng maraming estranghero, hinalikan niya ako. Isang halik na nagpawi sa 10 taon ng sakit. Isang halik na nangangako ng habambuhay. Isang taon ang lumipas. Okay. 1, 2, 3. Smile. Click. Tiningnan ko ang litrato sa camera. Napakaganda. Nasa garden kami ng bagong bahay. Hindi ito ang penthouse at hindi rin ito ang luma naming apartment. Ito ang bahay na pinili naming dalawa. Sa litrato, nakaupo si Cassandra sa harap ng isang grand piano, tumutugtog at tumatawa. Sa likod niya, nakatayo si Theo, nakahawak sa balikat ng anak namin, nakangiti ng abot tainga. Wala na ang lungkot sa mga mata niya. At ako, nakatayo ako sa tabi niya, hawak ang kamay niya. Babe, okay ba yung shot? Tanong ni Theo, sabay akbay sa akin. Perfect, sagot ko. Hinalikan niya ako sa noo. Happy anniversary, Mrs. Montesilio. Napangiti ako. Minsan, kailangan mong madurog para mabuo ulit. Minsan, kailangan ng bagyo para pahalagahan mo ang araw. At minsan, ang pag-ibig na akala mo ay patay na, ay nagpapahinga lang pala, naghihintay ng tamang panahon para mamukadkad muli. Tumingin ako sa langit. Salamat. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Tara na, kain na tayo. Luto na ang sinigang. Sigaw ni Cassandra. Nagkatinginan kami ni Theo at sabay na tumawa. Tara, sabi ko. At sabay kaming naglakad papasok sa aming tahanan, ang aming tunay at buong tahanan.